Ilang buwan ng tenga ang paglilitis ni VP Sara. Bagamat nakalagay sa konstitusyon na dapat itong ikasa forthwith, tila hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Sakali mang iakyat ito sa Korte Suprema, ang tanong ng marami, may magbabago ba? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Court of Last Resort kung ituring ang Korte Suprema. Sa ilalim ng 1987 Constitution, mayroon itong tinatawag na Power of Judicial Review o ang otoridad na humatol kung ang isang ipinasang batas, executive action o desisyon ay naaayon sa saligang batas. Ngayong pinagtatalunan ang pagkakaantala sa impeachment trial ni VP Sara, kaliwat kanan din ng mga usapin kung aabot ba ito sa SC. Mahigit 100 araw nang nakabinbin ng paglilitis at mahigit 100 araw na rin pinagtatalunan ang interpretasyon ng forthwith sa kung kailan dapat i-convene ang Senate Impeachment Court. At the end of the day, it would be the Supreme Court who would be the final arbiter on what is the better interpretation of these constitutional provisions. Naghain noong Pebrero si former PCGG lawyer Catalino Generillo Jr. sa SC ng petisyon para ikumpel ang Senado na mag-constitute bilang isang impeachment court at simulan na ang public trial ni VP Sara. Hunyo na, pero hanggang ngayon wala pa ring pinal na aksyon ng SC patungkol dito. Nakabinbin din ng tanong kung paano kaya hahatulan ng pinakamataas na hukuman ang issue ng impeachment. Sa 15 miyembro kasi ng SC, 13 ang appointee ng ama ng VP na si FPRRD. Kasama riyan si Chief Justice Alexander Gesmundo na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021. Sina Associate Justices Marivic Leonen at Alfredo Benjamin Caguioa naman galing pa sa Administrasyong Aquino. Ngayong araw, opisyal nang nagretiro si Justice Mario Lopez. As I've said, I will miss those routine that I have been doing every day. And if I will not have the same kind of routine, I will get bored, definitely. I will get bored because there will be a change, totally change of life, change of habit, change of routine, change lahat yan. Sa pagbaba ni Lopez sa pwesto, mababawasan ng isa ang 13 Duterte appointees sa Korte Suprema. Ibig sabihin, ngayon pala makapagtatalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang Supreme Court Justice. Sa pinakahuling anunsyo ng Judicial and Bar Council, may 12 shortlisted nominees para sa Associate Justice position. Kabilang dyan ang Court of Appeals Associate Justices na sina Antonio Valenzuela, Ramon Bato Jr. at maging si newly appointed Solicitor General Darlene Berberabe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.